alive is in the power of the Holy Spirit. He knows what is inside of you. He knows what you are going through. And He knows everything. Omniscient God. We praise Him because of who He is. We give Him thanks for what He has done in our lives. We are here to praise Him because He is our God. And we wanted to be with Him because only in His presence that we can have the fullness of everything. I love you, Jesus. I want you to express your love to God right now from your heart. I love you, Lord. You are in my heart. And everybody say, we need you, Lord. I need you more than ever. I believe tonight you're going to show yourself because you are alive. No heartaches, no angels, no demons, nothing. You're going to show yourself in healing, in comfort, in everything that we need. For because of who you are the God whom we need, the God of now. Whatever we need today, yes, you are. And I live To worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher. come on, Draw me deeper. ask Him to take you higher. He will, Give all to because He has the power to bring you up above your troubles. This is the very reason why we're still living, to live, to worship the King of glory. You are the only one for me. Nothing will ever take your place, My precious Savior. And who can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you? And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One last time, take me higher, take me higher. at this moment, Lord, Draw me lift us deeper. up into your bosom. I give all Envelope us with your presence tonight. Take us higher. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you are here tonight. I love you. We love you, Lord.
we love you, Jesus. Father, we thank you, Lord, for this night, middle week service. We know that in the middle, you're always there to meet us in order for us to just be in the place where you want us to be. Thank you, Lord, that we are not affected with the words of this world, because the world is so crazy. Chaos. But thank you that you introduce yourself to us, where we can just find the life that is above any troubles. Thank you, Lord, that we are now living in a life of thanksgiving, where everything is going forward, everything is going upward, and everything is going to be all right. Father, we are breathing. And you said in your word, let everything that has breath praise the Lord. Do you have breath tonight? You're alive, and you're supposed to praise God, because He is the one has given you the breath of life. Praise the Lord. Everybody, clap your hands, church. Let everything that has breath praise the Lord, And let the living praise. Yeah. Let Everything that has breath praise the Lord. Let every instrument 150 of songs as long as people adore. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I will open up my mouth, and He will fill it with praise. I will magnify the name that stands above all names is Jesus. Everything that has breath praise the Lord. Amen. And let the living proclaim. Let everything that has breath Praise the Lord. all instruments. Cymbals and trumpets of brass. The sound of one accord. Let everything that has breath Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord has put a new song in my heart. It's a song of praise to my God. And everyone who hears it will rejoice. Everything that has breath praise the Lord. And let the living proclaim. If you are alive, you proclaim Everything that has breath that Jesus praise the Lord. is alive. Everything that has breath. Let everything that has breath. Let everything that has breath. Remind yourself every day, Young and old and simple. if you have breath, if you are still alive, you need to praise the one who created you. Praise the Lord. Good evening. I would like to greet all eagles outside the countries, wherever you are, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all local
VCF. I want you to just praise the Lord tonight, no matter what is going on. Just praise the Lord. All right, we go straight to the Word. First, I would like you to just take a deep breath and you realize, lahat po tayo, na-realize nating buhay pa tayo. Walang reason para hindi tayo mag-praise the Lord. Remember, we give thanks to God. Nagpasalamat tayo dahil sa mga ginawa niya. Bakit ka nandito ngayon? Dahil may mga ginawa ang Diyos. Dapat lang pasalamatan. Hallelujah. Pag malakas ang palakpak, ibig sabihin mas marami ang nagawa ang Diyos. We praise God because of who He is. Sino ba siya? He's your healer. Palakpak. He's your redeemer. He's your savior. He's your deliverer. He's your comforter, teacher. He's your guide. He's your provider. Oh my God. That's why we need to praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tonight, habang lumatagal, ako po ay lalong pumapalaot sa aking pagsasamba sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag niyong hayaan na kayo ay parang nanghihina. Kasi ang sabi ng Lord, growing daw tayo. Patulad ng tanim, siyempre nag-grow dahil nadidiligan. Kaya nga pag wala kang ginawa sa inyong pananampalataya, nawawala kayo. Paumpisa-umpisa lang yung late, paumpisa-umpisa lang yung parang wala kang gana, then later on, wala ka na talagang gana. So tonight, I want you to be online. Sabihin mo sa katabi, online ka ba ngayon? So we are in the parade of the banner of Thanksgiving dahil tayo po ay born again. Pag born again na tayo, born of the Word of God, ang salita ng Diyos ang ating direksyon. Siyempre, babasahin natin yung script. Tayo yung artista. Ano ang pinapagawa ng Diyos? Itaas na yung kamay, palakpak, araw-araw. Early in the morning, pagising mo, mercy. Ang regalo ng Diyos sa iyo ay awa na binigyan ka pa niya ng hininga. Kapag nag-snore kayo, delikado. Talagang di nyo alam kung baka hindi na kayo makagising sa umaga. Pero pag nagising kayo, anong ginagawa ninyo? You have to praise Him because He is true to Himself. Na sinabi niya, I will take good care of you. So another day naman na pinatunayan niya na ikaw ay buhay. Sabihin mo sa katabi, pasalamat ka, buhay ka pa ngayon. Mukhang layo ng tingin natin, wala naman tayong tinitingnin. Yung iba pag gano'n na, parang wala na sa sarili, yung mga problema na. Kaya sabi ng Lord, let everything that has breath praise the Lord. Bakit po ba? Dahil ginawa niya tayo para sa ganyang purpose. Ang purpose pala natin is to praise God. Siyempre, marami pong taong hindi nakakaunawa sa atin. Natural yun. Kaya nga tonight, dagdagan niyo ang alam niyo about understanding. Sa Tagalog, pang-unawa. I would like to greet all the Eagles, mga heroes of faith. Salamat sa inyong support. Alam nyo, kahit anumang season, ay dahil kayo ay nag-mature, kayo ang inaasahan ng Diyos, kaya mayroong VCF South Cotabato. Hindi po tayo tatagal pag wala pong heroes of faith. Sila yung heroes na anuman ang season, dahil nag-mature na sila, talagang suporta todo. Kaya nakatayo pa rin ang VCF South Cotabato. Siyempre, mahirap po pag magkaroon tayo ng mga members na katawan ni Kristo na off and on. Parang bahay din yan. Magigiba. Hindi siya tatayo ng straight dahil off and on kung kailan lang kayo magbigay ng tithes and offering ninyo. Magbigay ng inyong faithfulness. Consistency. Sabihin mo sa katabi, consistent ka ba? Ang consistency po ay continually, nagpapatuloy, kahit anuman ang season, nagpapatuloy ka, it means to say, ikaw ay mature.
Ang mature Christian lang talaga ang mayroong kapangyarihan na siyang mag-hold. Sila ang tinatawag nating strong holder of faith. Dahil anuman ang mangyari, tested and proven na sila, nakatayo pa rin sila. Hindi sila nagpapa-apekto kung wala silang pera, wala silang sweldo, nagta-tithes pa rin sila. Kasi alam niyo, ang tithes po kasi, hindi natin yan mawalay talaga na yan ay hindi nakikita ng tao. Ngunit ang Diyos nagbe-base sa hindi nakikita ng tao. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang pera. Sabihin mo sa katabi, actually, ikaw ang may kailangan ng pera. Kaya sinasabihan ka ng Diyos, magbigay ka ng tithes mo and offering mo kasi diyan niya ilalabas. Diyan niya patutunayan. Ang Diyos ay nagbigay ng script para patunayan niya sa iyo na siya ay ang salita. The tither and the tithe. Kung tither ka, ibig sabihin ikaw na yung katawan ng tithes. Ang tithes po ay 100%. 10 is 100%. 10 is nagre-represent ng eksaktong walang kulang. So magre-reflect yan sa buhay natin na hindi naman perfect pero hindi tayo nakukulangan dahil yan ay attached sa tithes. Understanding the power of thanksgiving. Understanding is power. Lagi natin sinasabi, sinisigaw. Ang pangunawa, ito ang nag-i-enhance sa action mo. Pag hindi mo naintindihan, baliwala. You don't care. Pero pag naintindihan mo, lalong lumalalim, lalo kang nag-aaksyon, lalong may extra mile dahil may pangunawa. Let's go to the word, understanding the power of thanksgiving. Hanggat hindi po tayo na born again, hindi natin ito maintindihan, hindi natin ma-benefit, hindi natin na-enjoy. Ang taong nag-i-enjoy ng bunga ng thanksgiving, halata. Ayaw naman sa salita. Kahit anong mangyari, may ulan, walang ulan, nandyan pa rin. May pera, may sakit, nandyan pa rin. Yan po ang consistency na dala ng karakter ng Holy Spirit na nakatira sa atin. Inconsistent is a silent rebellion. Lagi ko pong sinasabi ito since 1998. If you are a silent rebellious person, lalabas naman sa sakit. Hindi mo ma-enjoy yung thoroughly na promise ng Lord na hindi ka bibigyan ng suffering. Many Christians are still in suffering because of lack of knowledge why my people fall down. Hosea 4:6. Bakit maraming Kristiyano nagsasuffer pa rin hanggang ngayon? Samantalang sinabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, and I will bring you not to suffering, but to prosperity sa lahat ng bagay. We are not following God. That's the reason why we're still in suffering. Hindi tayo nakakaiwas sa suffering sapagkat hindi natin naintindihan. Let's go, understanding Proverbs 4:7. Kailangan po nating maging biblical tonight kasi pag ang salita ng Diyos ay inyong nada-download sa inyong mga puso, agad-agad may kapangyarihan. Power is what you need. That's why you're here. Sundin natin ang instruction ng Lord para naman may masabi tayo. Hindi yung makikinig lang tayo and then tingnan ko nga, para tayo mga supervisor. Nandito tayo para sumunod. Ang Holy Spirit naman naghahanap ng taong gustong sumunod sa salita ng Diyos para handa siyang mag-signs and wonders. Palakpak. Sige pa po. Dahil ang palakpak, nasa Salmo yan. Clap all ye people of God.
It's a command. So, ang Thanksgiving, maunawaan natin ngayon, is a command. It is a requirement. It is a must sa isang tunay na Kristiyano. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan, knowledge, at pangunawa, understanding. Knowledge and understanding, pinakamahalaga sa lahat. That is in Proverbs 7, 4 verse 7. Sikapin mong magkaroon nito. Paano ba? Siyempre, kailangan mo ng knowledge, kailangan magbasa, kailangan may alam ka. Katulad ng isang teacher, hindi naman siya naging teacher kundi siya nag-aral. 4-year course, mayroon pang masteral. Para magkaroon ka ng kaganapan bilang teacher. Para maging ganap kang mananampalataya, you should have also to have knowledge and study the Word. Dahil kapag hindi mo naman naintindihan, baliwala din. Kaya nga, sikapin mong magkaroon nito ng ano? Ng pangunawa at karunungan. Tagalog yan. Magkaroon nito kahit na maubos pa ang lahat. Kaya nga, nagbabayad tayo ng tuition fee. Yung iba nga, binabayad nila yung katawan nila, magkaroon lang ng examination dyan sa Notre Dame, dami-dami mga estudyante, binibenta nila ang katawan nila, makagraduate lang sila, alam nila na kung makatapos sila, alam nilang magbabago ang lahat. Amen? Mukhang hindi kayo pinanganak ngayon. Alam niyo ba, marami sa Notre Dame of Marble College, nagpipiesta ang mga DOM, mga cutie-cutie natin mga college student, nagbibenta ng katawan tuwing tuition fees time. Hindi lang dyan, buong mundo. Sikapin mong magkaroon nito, kaya nga sinisikap nila kahit sa maling paraan. Dahil alam nila, maubos pa ang lahat ng kayamanan mo, kahit maubos ang mga pera mo, lahat. Alam nilang may kapalit. Di ba, Jo? Tingnan naman natin sa 8, Jo. Baka naman mayroon doon nakatago. Di ba? Wala ba? 4:7. Tanggapin mo at pahalagahan ang karunungan. Di ba? Kaya pag hindi po tayo sumabay, wala, nakatanga tayo. Pero pag sumabay tayo, sabay-sabay tayong lahat. Di ba, Jo? Sabay. Sabihin mo sa katabi, Holy Spirit, kailangan mo. Sumabay ka. Sakay na. Yun ang sabi ng Lord. Para hindi tayo kung saan-saan tayo nakatingin dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. So knowledge and understanding will give you what? Karangalan. Ano ang karangalan? Moral. Value. Tulad ng singsing, pag 10K, walang karangalan yan. Mukhang baliwala yan. Pang-display lang. Pero pag ikaw may karunungan, may pangunawa, hindi ka lang pang-display. Ikaw ay importanteng tao sa balat ng lupa. Para siyang koronang bulaklak, ito na nagbibigay sa iyo ng kagandahan. Actually, ang tunay na beautiful, hindi dahil maganda ang mukha mo eh. Ang tunay na beautiful is your morality. Ang tunay na kagandahan ay nasa loob. Hindi yan nakukuha sa retouch ng makeup. Sabihin mo sa katabi, naaagnas ang makeup. Ngunit ang tunay mong karakter ay walang makakaagnas niyan. Hallelujah! That's why understanding is power. Everybody say, I need understanding because it is powerful. Alright. So, hayaan mo lang dyan. Alam mo, ang mga pera, nandyan lang yan. So, I want you to see na Proverbs ay gusto ng Lord kapag tayo ay nagpapasalamat, dagdagan natin. Huwag kayong pasalamat ng pasalamat na walang karunungan at pangunawa. Power ang kailangan natin. Ito din yung hudyat na ikaw ay masabing anak ng Diyos kapag may kapangyarihan ka. When somebody attacks you negatively, kung anong pinagsasabi sa iyo, you can answer back na hindi na sila makasagot. That's power.
That's power. Psalms 47:7 or 7:47, 7. Dahil ang Diyos ang siyang hari sa buong mundo. Alam niyo ba na siya ang hari sa buong mundo? Kung naghahari-harian ka sa inyong mga purok, alalahanin mo ang Diyos ay hari ng mundo. Umawit kayo sa Kanya ng mga awit ng pagpupuri. It is a command ng Diyos na mag-awit daw tayo ng mga awit na papuri. Ilan ba sa atin ang umaawit ng papuri araw-araw? Dahil ang papuri ay galing sa puso. Ang Diyos natin ay gustong tumira sa puso mo. Dahil gusto niyang ipakilala ang sarili niya, ganun siya kauhaw. Gusto niya makilala siya sa planet Earth na to, na siya ang may gawa ng langit at lupa. Kaya utang na loob, born again believer, ibuka niyo yung bibig niyo, pakita niyo yung buhay niyo na ang Diyos ay nakatira na sa inyo. Hindi tayo galit sa mga kapatid natin. Galit tayo sa mga ginagawa nila. Iba naman, pag sinaway, galit. Sinaway ka dahil mahal ka. Alam mo, adulterous ka. Natural, may kapatid ba? Yung iba mong kapatid, gustong-gustong kang ganyan. O ano ngayon ang nakukuha sa'yo? Wala. Pero ako, talagang ipaalam ko sa'yo, na gusto kitang maligtas. Palakpakan natin ang Lord. Ang tunay na nagmamahal ay nagliligtas. Ang tunay na nagmamahal ay nagliligtas. Come on. Kailangan maintindihan po natin, meron po tayong individual at may corporate na pasasalamat. Individual in a sense na tayo ay born again, natural lang, na sa inyong pagtulog, sa inyong pag-iisa, nandun yung iyong personal na contact sa Diyos na banal na espiritu na nakakausap mo. At dali-dali tayong mag-corporate sa church dahil yun ang gusto ng Lord. Siya mismo ang nagsabi na hindi daw natin dapat talikuran ang corporate na pasasalamat. Dahil dito sa mas marami, magpapakita siya sa kalagitnaan. Kaya lumalago po ang DCF because we love fellowship. Not only that, I am a leader. I am addicted to praise the Lord. Sabihin mo sa katabi, anong klaseng addict ka? Di ba, addict sa sigarilyo, addict sa inom. Ako, addict ako sa pasasalamat, praise the Lord. Kilala ako ng marami, panay praise the Lord. At kahit nagsasaway ako, nagpipraise the Lord pa rin ako. Kahit galit ako, nagpipraise the Lord pa rin ako. Dahil ako ay addicted sa praise and thanksgiving to my God. So tingnan natin ang benefits sa mga addict na magpapasalamat sa Diyos katulad ko. Tingnan natin ang kanilang mga benepisyo. Kaya tingnan mo yung buhay ng mga tao. Yung mga nagsasalita na sila ay may Diyos rin. Tingnan niyo yung buhay nila. Wala na maraming ganyan. Dahil ang buhay mo ay nagsasalita ng katotohanan. Psalms 103, 1-3, pupurihin ko ang Panginoon. Buong buhay kung pupurihin siya. Yan ba ang iyong dalangin o dahil binasa mo lang? Ako talagang inaccept ko, napupurihin ko talaga siya. So patutunayan ko sa kanya araw-araw na buong buhay ko ipupurihin ang kanyang kabanalan. What do you mean by kabanalan? Ang kanyang pagkakaiba bilang Diyos, ibang naiiba siya sa lahat. Pag sinabi mong kabanalan, siya ay meron ng lahat. Sa kanya ang lahat. He is holy. Pupurihin ko ang Panginoon, hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. I will never forget all His benefits. Kabutihan ay benepisyo. At my age, I enjoy my life. Malaking kabutihan yun. Sa dami ng trabaho ko, responsibility, jobs,
I still praise the Lord. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Day after day. Hindi ko nakakalimutan yung pinagaling niya ako sa aking pneumonia, yung pinagaling niya ako between life and death. Ilang beses ako na between life and death. Pinagaling ako ng Diyos dahil may purpose siya, kaya patuloy ako nagpupuri sa Kanya. Maraming nasangkot ako sa mga gulo kung paano Kanya i-set apart. Mga tao, they talk against you, they say, they malign. Sasabihin pa nila, ikaw magnanakaw. Ninakawan ka na nga nila, sasabihin ka pa nilang, ako ang magnanakaw. How could I stand? Ito pong benefits. Basta't kapipraise the Lord mo lang. Para ka nasa kukon. Para kang in-envelope ng Diyos na hindi ka naapektuhan sa mga tira ng buong mundo. Hallelujah! Isa akong witness dyan. Lahat ng mga kaguluhan dito sa mundo, ako ay pumalaot. Each time you praise God, you are being promoted to another level, to another level, to another. Kaya adik ako. Mag-praise the Lord. Masalimuot ang buhay dito sa lupa. Puno ng cancer, puno ng COVID, puno ng utang, puno ng lahat, puno ng kaguluhan, puno ng chismis. But when you start to praise the Lord, God will lift you up. Ano pa ang mga benefits? Ayan, makakalimutan. Hindi mo makakalimutan ang kabutihan niya. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan. Lahat na kasalanan, pinatawad niya. At pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Lahat pinapagaling niya ako. Bakit ilan lang ang mga Kristiyanong sumisigaw na pinagaling sila ng Diyos? Ilan lang. Katulad ng inalimbawa natin sa Luke 17, siyam ang hindi bumalik. Isa lang ang bumalik at nagpasalamat right away. Yan ang reason kung bakit hindi tuloy-tuloy na mapagaling ka. Napagaling ka lang ng karamdaman mo, baliwala na sunod. So ulit na naman. Sabi ng Lord, I can only complete your healing when you constantly praise me. That's my secret. I keep on praising God. That's why He continually, He never stopped. He never stopped healing me, blessing me. Hallelujah. The fact na pinatawad niya ako ng lahat kong kasalanan, ano pa ba ang reason para hindi ko siya purihin? Pinagaling ang lahat kong karamdaman. May sakit po ako sa likod. Lahat kaming sa aming pamilya. Mahina ang likod namin. Pero nakapunta ako ng abroad. 8 years. 3 hours ang tulog. Until now, ganun pa rin ang lifestyle ko. Nakatayo pa rin ako sa inyo. Never ako nag-absent dito. As long as buhay ako, kahit may lagnat ako, nakatayo ako sa pulpit na to. Dahil I choose to be praiser. I choose to be praising God all the time. Yun ang benepisyo. Ako po ay isang example ng benepisyo ng Psalms 103. Palakpakan natin ang Lord. Why Thanksgiving? Bakit kailangan tayo mag-Thanksgiving? Kasi ang sabi niya po, Deuteronomy 6:12. Kailangan malaman niyo ito. Ano ba ang sinabi ng Diyos? Kapag sinabi ng Diyos, command yan. Na kapag sirain mo ang command, you are going to be subject to die. Because the command of God is a law. And if you are a breaker of the law, you are subject to death. Kapag, ayun, maraming rebelde.
Kaya lagi silang nasa bingit ng kamatayan. Because rebellion is God hates. Deuteronomy 6:12. Siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi, tandaan mo yan, pakisulat sa puso, sa notebook, sa puso talaga para hindi magkaroon man ng earthquake, magkaroon man ng storm, dala-dala ng puso mo na hindi mo makakalimutan ang Panginoon. Na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Naalipin ka nung araw. Naging slave ka sa utang. Naging slave ka sa kasinungalingan. Naging slave ka sa makamundong bagay. Pornography, drinking, liquor, drugs, cybersex, LGBT, pang-alipin yan. Kaya nga, kung ikaw ay nakalabas, kailangan huwag mong kalimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Inalis ka niya sa pagkaalipin. Kaya sumigaw ka kung ikaw ay pinakawalan ng Lord sa Ehipto. Alipin ka ng pangungutang ng mga Indian at saka mga Bombay. Hindi lang yan. Yung mga 5-6 na umabot ng 30%. Alipin ka ng kasinungalingan. Sinisiraan mo ang ibang tao para lang ikaw ay malip up. Alipin yan. Paninira, alipin din yan. Galing sa kasinungalingan. Dahil ang Satanas ay sinungaling. The devil is a liar. Kung under tayo sa demonyo, talagang alipin tayo. Kaya alipin ka pa rin ng druga hanggang ngayon. Alipin ka pa rin ng kasinungalingan hanggang ngayon. Lahat po ay nag-ugat sa kasinungalingan. O hanggang ngayon, sinungaling pa rin tayo. Hindi na magtataka na adultery ka, idolatry ka, lahat ng kasalanan sa sangasangayan, nandiyan ka. Sa tree of death. Ngunit kapag hinango ka ng Panginoon dahil nakilala mo siya at inacknowledge mo na ikaw ay na-save, ikaw ay nabilong na sa tree of life. Natural, pag ikaw ay nakatanggap ng kabutihan, sumisigaw ka. Ibang tao naman nakatanggap na ganun lang. Nakatanggap ng pera, nakangiti. Pag walang pera, walang ngiti. Kaya Deuteronomy 6:12, siguraduhin ninyong di nyo siya makalimutan. Kahit sa CR kayo, kahit anong naramdaman nyo, Lord ka ng Lord dahil siya ang iyong kailangan. Yung mga bedridden ngayon, nasaan man kayo, nakikinig kayo, shout at the top of your voice, praise the Lord in your situation, and God is going to lift you up. Subok na po yan. Mga OFW, kung kayo pinahirapan sa inyong trabaho, dahil hindi nyo ni-recognize ang Panginoon. God said, if you recognize me in every difficulty, I will come and help you and get you out from that mess so that you can praise me. Kaya hindi natin siya nabigyan ng kapurihan dahil hindi natin siya in-acknowledge. When you acknowledge God in all your difficulties, He will come and rescue you. So that, what is the purpose? So that you can praise Him. Psalms 118:23, ang Panginoon ang may gawa nito. Yun ang gusto ng Lord. Muntik ka nang patayin, muntik ka nang i-rape. Suddenly, gumawa ang Diyos ng paraan para hindi matuloy ang krimen. Yun ang gusto ng Lord na
i-acknowledge mo, Lord, ikaw ang may gawa nun. Upang hangaan mo pa siya na ikaw ang pangalan mo, tinawag lang kita. Niligtas mo ako, kahanga-hanga ka sa aking paningin. Amen? Kahit malakas ang ulan, hindi na kayo nagsasalita. Nakikinig na lang kayo sa ulan. Ang gusto ng Diyos, subukan mo nga ako, tawagin mo ako. Tinawag mo ang Diyos, Lord, ang ulan na to ay galing sa inyo. Parang it seems to me now out of control na ito. Dahil anak mo ako, I ask you to take control. He will do it because you ask it. Okay, why? Bakit kailangan natin magpasalamat? Hindi lamang tuwing November. Tayo anak ng Diyos. We must be addict of praise and worship. Nagsasawa na ako sa Kristiyano na ngayon on fire, tomorrow expire. Gusto ng Lord kung totoong nasa kanyang kamay ka. No matter what happens in the surroundings, no matter what happens in your life, namatayan ka man, nawalan ka ng trabaho, nasugatan ka, napilay ka, nabalian ka, whatsoever, you can still praise the Lord. Why do we give thanks? Ito po ang reason. Number 1, I want you to see this. When you praise Him because of who He is, pinipraise natin siya dahil siya ay deliverer, savior, lahat ng nating nalaman. At patutunayan ng Diyos yan, kaya may experience mo ang lahat ng alam mo. Kaya kailangan alamin, knowledge. And then, bibigyan ka ng pangunawa ng banal na Espiritu para ma-enjoy mo ang benepisyo ng giving thanks. Number 1 is to preserve your blessing. May iba sa inyo na bless ngayon, tomorrow wala na. Bawi. Katulad ng pagkain, kapag may preservatives, umabot ng 3 buwan, 3 taon, ang pagkain may preservative. Ganon din ang blessing. Ang blessing ay madaling ma-rotten kapag wala po tayong pasasalamat or, if we did not give thanks to the one who has given us the blessing. Kaya yung 9 na lepers, papunta pa lang sila, noong na-realize nung isa na napagaling siya, bumalik agad at nagpasalamat. Quickly, nagpasalamat siya agad. May iba sa atin, mukhang hanggang ngayon, di pa rin nagpapasalamat. Katulad ng 9 lepers, hinihintay pa ng completion. Medyo may sakit pa eh. Pero na-heal na ako Not unless you give thanks to the Lord, you're not qualified for the completion of His blessing. Mukhang di kayo happy nung nalaman nyo ito. Ang happy na tao, nagapalakpak, hindi nagasulat. Amen! Tuturuan ko kayo habang buhay ako. Paano ba ang totoong magpasalamat? Dahil kung totoo ang pasalamat mo, may balik. Sabihin mo sa katabi, may pagbabago ka. Hindi ako ganito noon. Pero dahil may effect ang aking pasasalamat. Alam niyo ba, si David, King David, 3 times siya according to the the Old Testament, 3 times siyang nananalangin sa isang araw. But 7 times siyang nagpapasalamat. Perfect number. Ibig sabihin, mas potential ang thanksgiving kesa panalangin. Galing sa puso. So, number 1 is to preserve your blessing. Binless ka ng bahay, ipipreserve ng Diyos yan. Kasi binless ka ngayon, baka sa susunod na taon wala na. Naibenta mo na naman. Kasi walang preservative. Walang giving thanks.
Walang araw-araw na pasalamat sa Diyos. Bukas makalawa, wala na yan. Bahay mo na yan. Makita mo, nasa kubo ka na lang. Wala na eh. Arrogante na. Alam niyo na, nung na-born again po ako, galit na galit ako sa arrogance. Kahapon, we were in Punta Isla. Hello, Ma'am Valerie. Congratulations. Talagang laki na ng pinagbabago ng Punta Isla. Kung marinig man ito ni Valerie. During the time na down si Valerie, yung may-ari ng Punta Isla, we were there. Ginamit po ako ng Panginoon para ma-comfort siya. Intimidated siya sa mga negosyo, sa palibot. At saka talagang down siya during the time. What I did is to show him the reason why she must give thanks to the Lord. Sabi ko sa kanya, tingnan mo ang lake. Hindi mo naman gawa yan. Hindi gawa ng engineer yan. Ginawa ng Diyos yan, pinagkapirahan mo. Kami naman, pwede naman kami kumain ng tilapia sa Marbel o kinsaan dyan. Bakit ba kami pupunta dito? Because of this nature. Doon, nagbago ang paningin ni Valerie. She started to thank God. What is the effect of thanking God? Ayun, the business became boom. All ideas ay lumaganap. Umulan ang idea sa kanya, sa business niya, dahil sa thanksgiving. Nothing will happen to you if you don't give thanks to the Lord. Remember that. Nothing. So to preserve our blessing, we must be giving thanks all the time. Your children must be thankful. Your money, your career, whatever you have must be thanked. Dapat nagpapasalamat tayo sa may-ari from time to time to preserve what you have. Malakay 2, verse 2, 1 and 2. Sinabi pa ng Panginoon, makapangyarihan sa mga pari, sa mga leaders, pastors, ito ang aking babala sa inyo. Kung hindi ninyo pakikinggan ang sinabi ko at hindi ninyo pahalagahan ang pagpaparangal sa akin, ano mong parangalan ang Diyos kung magnanakaw ka? Aber. Sinungaling ka. Hindi mo maparangalan ang Diyos. Maparangalan mo lang siya kung sinusunod mo siya. If you obey God, you give honor to God. And I live to honor you. Natural, hindi ako mag-adultery. Hindi ako gagawa ng kasalanan kasi I'm honoring my God. Come on. Ano ang sabi ng Diyos? Beware. Susumpain ko kayo. Hindi ito nabasa ng iba. Isipan nila ang sulat. O ito, susumpain ko kayo. Pati na ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. Bilang leader, bilang pastor, may pagpapala tayong kakaiba. Pero bakit parang hindi tayo masaya? Dahil hindi mo na-recognize, sa totoo lang. Sa katunayan, ginawa ko na yan. Dahil hindi ninyo pinahalagahan ang pagpaparangal sa akin. Our duty, our reason why we are here is to glorify God. Glorify means parangalan ang Diyos sa buhay natin. Tanggalin mo ang kasinungalingan mo, pinaparangalan mo ang Diyos. Palakpak. Hindi lang sa salita ng puro praise the Lord, kanta, sayaw, sa loob ng church, pero naman, sinungaling to, the max. Walang dangal ang Diyos dyan. Pinapahiya natin ang Diyos. So that is not, hindi babagay sa iyong praise the Lord. Number 2, interesado ba kayo? Bakit tayo magbibigay ng thanks? Why do we have to give thanks to the Lord? To the Lord means the one who owns heaven and earth, the one who gives you breath,
That's why nakaka-command siya. Sino ba ang Diyos na yan? Sino ba ang mag-command sa iyo? May breath ka, you must praise the Lord. May karapatan siyang mag-declare. May karapatan siyang mag-command dahil may-ari siya ng breath mo. May karapatan siyang magsabi, itaas ang kamay, ipalakpak ang kamay, mag-dance. Dahil may-ari siya ng paa mo, may-ari siya ng kamay mo, may-ari siya ng bibig mo. May karapatan siya. So number 2, perfect our blessing. In other words, pag na-bless ka tulad ng 9 lepers, hindi pa yung tuluyan na na-heal sila. Hindi pa na perfect. Kapag praise the Lord mo, kapag ikaw addicted sa praise the Lord, nakikita ng dalawang mata mo, wow, piniperfect ng Diyos ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga pinagkaloob sa akin. James 1:17, lahat ng mabubutit angkop ng kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Alam natin yan, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit, nagbibigay liwanag, understanding. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, pabago-bago ang mga sitwasyon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ulitin po natin dahil ang salita ay mahalaga, dahil ang salita ay Diyos. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. All good things comes from the Lord. Na siyang lumilikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pa bago-bago at paiba-ibang anyo ng anino ng mga ito, kahit pa bago-bago ang mga sitwasyon, sirkumstansya, tao, pabago-bago, tandaan ninyo, makakaasa kayo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya hindi ako magtataka kapag ikaw ay nag-promise sa akin, bukas makalawa, wala na yung promise mo. Hindi na ako magtataka. Tao ka eh. Pero kapag tao ka na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, siyempre, ikaw ay hindi magbabago dahil kasama mo ang Diyos na hindi nagbabago. Maaasahan ka. Then, ang mga tao ay matuturing kang maaasahan. Sa buong mundo, the most hired people are people na maaasahan. Ang mga taong hindi sunungaling, ang mga taong consistent, pag nagsumpa sa Panginoon ay talagang ginagawa. Hanggang ngayon, hindi natin mapilit yung mga leader. Oh. Sasabihin naman, nagpahilot ko, pastor, na may sakit kasi ako. Kaya nga po, kung may sakit kayo, lalo kayong magsimba. Baliktad. Saka na lang, pastora, kasi kung magaling na ako. Sabihin ko sa iyo, wala nang gagawin ang Diyos, huwag ka na lang magsimba. O mukhang bago yan sa inyo. Diba? Kung may sakit ka, dapat gumagapang ka dahil gusto mo abutin, katulad ng nadugo na babae. Wala eh. Kunting lang, may lagnat kasi ako, pastor, bawal, hindi talaga. Minsan, na lang, hindi na lang ako sumasagot. Sinasabi ko na lang, Lord, mukhang wala pa itong relasyon sa iyo. Hindi pa ito nakakakilala sa iyo. Nakatingin kayo sa akin, parang kayo yun. Palakpakan natin ang Lord. Sana ngayong gabi, sabihin mo sa katabi, sana ngayong gabi magbabago na tayong lahat. Malapit na pong dumating ang Lord. Sabi niya, maghanda daw tayo. Dapat yung ating mga imahin ay kapariho ni Jesus dahil dadalhin niya yung kapariho niya. Naintindihan ba natin? Hanggang ngayon, nasa adultery pa rin tayo, sa sabungan pa rin tayo, ngunit sinasabi natin si Jesus is your Lord, then I don't think yung Jesus mo na yan ay papuntang langit. Baka si Jesus yan na kapitbahay mo. Nakahapon lang tumae dyan sa iyong bakuran. Marami pong pangalang Jesus. Kailangan natin makilala ang tunay na Jesus na siyang namatay ngunit nabuhay na muli. Ngayon, He's in the form of the Holy Spirit. Pangatlong reason, bakit ka magpapasalamat sa Diyos?
Dahil kagigib thanks, kilala niyo ako. Wala akong patawad. Sa sasakyan, sa bahay, sa tulog, sa ano, kahit nag-aaway kami ni Pastor Alfredo, nagpi-praise the Lord pa rin ako. Sinisigawan niya ako, sisigawan ko rin siya, praise God! Kasi nandito na yan eh, hindi mo na maburay. Tama ba? So ano ngayon ang iyong makukuha? Una? Ano yung una? Preserve. Pangalawa? Ipi-perfect niya. Kukumplituhin niya. Tandaan niyo, pag walang praise the Lord, walang completion. You are not qualified for the completion of God's blessing. Pangatlo, multiply our blessing. Mula po na born again ako, nakita ko na yan. Kaya hindi ko yan pinakawalan. Nagigib thanks mo, mamaya-maya, nandyan na naman. He can multiply. The best example is si Jesus. John 6:6-11. Tinanong niya ito nang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin kahit kakaunti ang bawat isa. 5,000 people, excluding ang mga bata at mga babae. Mga bata. Sa dami po nila, 8 buwan na sahod ng isang tao hindi sapat para pakainin na kahit kakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki dito na may 5 tinapay at 2 isda. Lagi ang tanong ng Diyos, anong meron ka? O hindi kayo nakasagot. Lalo na sa aktual. Wala, may maniningil sa akin, ganito, wala kaming pera, wala kaming bigas, lalalala. Anong sabi ng Diyos? Anong meron ka? Ang sagot mo, walang-wala nga eh. Bakit nagtatanong ang Diyos na anong meron ka? Dahil meron siya dapat na basihan para bigyan ka. Because ang sabi niya, give and it shall be given back to you. Kaya takot kayo magbigay ng tithes and offering ninyo. So wala. Walang bumabalik sa inyo. May tanong pa eh. Saan kukuha, pastor? Sa gross o sa ano? Huwag na lang. Sa sakit pang ulo mo ng kakukwenta. Di ba? Ganun. Pag totoong nasa Lord, sa iyo si Lord, bago pa dumating ang sweldo, nakaseparate na. Ang iyong iniisip na sweldo ay hindi yung sinabi ng payslip mo. Dahil ang 10% hindi iyo yan, hindi ka pa nagbigay dyan. Bakit hindi tayo maka-adjust? Dahil talagang inaangkin nating atin. So sabihin mo sa katabi, di puno ka ng utang. Because lahat ay hindi magkasya. Paano hindi magkasya? Hindi mo pinasali ang Diyos. Hindi mo siya sinabihan na, Lord, iyo ito, galing ito sa iyo. Yun lang ang iniling ng Diyos. I-acknowledge mo siya na lahat ng nasa iyo ay Kanya. So, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ang mga tao. May instruction ng Diyos sa utang natin. Look at your neighbor. Kung ikaw may problema, may instruction ng Diyos, kaya maupo ka, manatili ka, makinig ka. May instruction ng Lord kung paano ka lumabas sa utang. Amen? Hindi tayo sumusunod sa instruction ng Lord. Believe tayo sa ating mga sarili. Sinabi ni Jesus, paupuin sila mga tao, umupo naman ang mga tao, dahil madamo sa lugar na yon at bilang ang mga lalaki lang 5,000. Sa lahat ng meeting, babae ang mas marami. I tell you, ang bilang ng mga lalaki lang ay may 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may kapangyarihan ang pasalamat. Kapag dinala nyo ang inyong mga pera, tinapay o ano paman dyan, sa salita ng Diyos, dahil si Jesus ay salita,
In other words, tinatights nyo ba yan? Ino-offering nyo ba yan? Ginagamit nyo ba yan ayon sa kanyang instruction ang inyong natatanggap? Kinuha ni Jesus ang tinapay. Kukunin niya ang iyong inoffer. Ang iyong tithes kukunin niya. Ang iyong offering kukunin niya. At nagpasalamat sa Diyos. So ang pasalamat ni Jesus ay makapangyarihan dahil ano ang resulta? Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ang nabusog at nabusog ang lahat. In other words, nasatisfy ng Diyos ang buhay mo dahil binigay mo sa Kanya ang para sa Kanya. Ano ang kapalit? 20 minutes before takeoff. Ano ang kapalit? Multiply. Why do we give thanks to God? Because He has the power to multiply what we have. Murabashanda. Number 4, multiply your status. What do you mean by that? Status means position. Your career. Yung promotion ay mo-multiply niya. Kapag ikaw ay single, ikaw ay mag-aasawa, you become double, and you will have lots of children, you will be multiplied. I always say to the equippers, I count you as 1,000 because Jesus will multiply you. I prophesy that you are being multiplied. Nakita ko na minumultiply ka ng Diyos. Yan ay sinabi ko kay Joy Bacod. At nangyari. Kay Mark Ojero. And they keep on multiplying and multiplying. Not only in money, but in all connections. Your status will be multiplied by God. He will connect you to people. Because He wanted to see you being multiplied. Acts 2:47, nandiyan na ba tayo? At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Sabihin mo sa katabi, giving thanks ang sikreto. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Magugustuhan ka ng lahat ng tao. You become attractive when you always give thanks. Araw-araw, dinaragdag sa kanila ng Panginoon. Multiplication yan. Dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Tingnan mo hanggang ngayon, nagsisimba kayo, wala kayong dala dahil wala kayong multiplication. I prophesy tonight, you will be multiplied. Stamp your feet and shout, the devil is trying to hinder the prophetic word. Tinatamad tayo minsan kasi una-una nahihiya tayo. Bakit tayo nahihiya? Dahil ang kinakain natin puro leaves. God wants you to eat the bread of heaven, which is the word of God. Dahil yan ang sikreto para mawala ang hiya. Hindi ka nahihiya kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos. You become bold. Hindi mo pipilitin. Kusang lumalabas ang power. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nang oras ding yon, Acts 12:23, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon dahil di niya binigyan ng papuri ang Diyos. Inuod siya at namatay. Ganito ang sentensya ng mga taong born again na hindi marunong magpasalamat. Hindi niya binigyan na hindi marunong magbigay ng papuri at pagsamba sa kanyang Diyos. You will be under curse, sumpa. At dito inuod ang kanyang katawan at namatay. Ito ay isang pangyayari sa Book of Acts.
Katulad din po ni Safira, alam nyo yan, na kapag hindi kayo magbigay ng tithes and offering, hindi kasi halata, hindi nakikita. Pero makikita din dahil exposed ng Diyos. Pag hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering nyo, matagal na kayo mananampalataya, you're just using the name of God in vain. That's why hindi kayo makaranas ng totoong milagro sa buhay nyo. Dahil kung totoo tayo, na nagbibigay galing sa puso, ang milagro ay araw-araw. Palakpakan natin ang Lord. So tonight, I hope pagkatapos nito ng mga why, bakit tayo dapat magpapasalamat, pinakita ng Diyos sa atin ang kababalaghan, ang taong born again, na puno ng pasasalamat, lifestyle niya ang pasalamat. Makita mo, wala siyang kulang. Hindi siya nagbibeg. Hindi siya nawawalan. It's just like a tree planted in the living streams of living water, Psalms 1. Kahit anong season na dumating sa kanyang buhay, ay hindi siya nalalanta. Yan po ang malaking ebidensya ng taong addicted sa giving thanks to God. Giving thanks is more powerful than prayer. Because sa prayer, pwedeng di kayo sagutin ng Diyos, pwedeng sagutin kayo. Ngunit kung totoo ang inyong pasasalamat, katulad ng example sa Mark, punta tayo sa Mark, last na po ito, Mark. Saan ba dyan yung hari na sumayaw yung yung babae sumayaw sa hari dahil talagang yan ang trabaho niya. Okay? Mark 6:21-26. Dito po tayo magpa-park. Marami pong mga biblical support kung ano nangyari sa mga taong puno ng pasasalamat. Even Jehoshaphat, the king who had been in trouble sa dami ng mga kalaban niya, praise and worshiping the Lord can call the attention of angels to fight for you. Mukhang hindi kayo masaya. Kahit nasa delikado kayong area, kapag kayo ay nagpapasalamat sa Diyos, kayo ay padadalhan ng Diyos ng mga military niya mula langit para kayo ay i-rescue. Dahil para sa Diyos, ang pasasalamat ay mahalaga. Yan ang reason kung bakit niya tayo ginawa. Kaya ang November is the month of Thanksgiving, is the most powerful or the most important celebration rather than Christmas. Christmas is just like the birth of celebrating the birth of our Savior. Pero itong Thanksgiving na to ay pasasalamat ng taong tumanggap sa Kanya. Ito ay mahalaga sa Diyos. Pero sa wakas, saan ito? Mark 6:21-26 po. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinintay ni Herodias. Siya ay hari, kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Pag ikaw ay hari, talagang lahat sa iyong sakop ay nagbubunyi sa iyong kaarawan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Ito po ay karakter ng Diyos na kapag na-delight ang Diyos sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, di ba? Biniro ko pa si Brother Imboy. Brother Imboy, ano ba yung sayaw mo? Mukhang walang bago. Mukhang walang gana si Lord tumingin sa'yo kasi alam niya mula noon hanggang ngayon, ganun lang. Mukhang silent kayo. Siguro kayo ganun din. Wala bang sirko-sirko dyan? Bubuti pa yung yung mga nasa ABS-CBN, pa ganun-ganun pa eh. Bakit nagagawa nila yan?
Bakit tayo? Diyos na eh, oh, hari. May wala malang pagbabago. Aware na aware tayo, kahit pagtaas ng kamay, kailangan huwag masyadong mataas. Kailangan pag pumalakpak tayo, huwag masyadong malakas. Kailangan 5 lang. So, yan ang sabi ng Lord, oh. Ibibigay niya ang lahat kapag siya ay iyong na-please. Ako, hindi ko naman sinabing magaling ako sumayaw. Pero para sa akin, naramdaman ko kasi nagagalingan ang Diyos sa sayaw ko sa Kanya. Kung totoong mahal mo ang Diyos o ang tao, di ba pag mahal mo ang tao, na ibibigay mo lahat? Ano ba ang nakakalugod sa Diyos? Ay, yung pasasalamat. Salamat. Galing po ako sa Kariktan Dance Troupe. Kung ikaw ay sumayaw, hindi man lang nakakabigay ng antig sa iyong mga audience, huwag ka na lang sumayaw. Kung gusto mong sumayaw, gumawa ka ng paraan na ma-please mo ang iyong audience. Hindi yan para na lang sa sayaw, para na lang sa sayaw. Kung sa kanta, ganun din. Hindi walang pagbabago sa nota. Kalang ganun ka na. Ganun ka na rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kang palayo ka sa langit. Diba? You should not be reserved. Kasi ang Diyos naman, pag mag-bless naman siya, walang reservation. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao. If I dance, ano klaseng pastor yan? Talagang moderna yan. Oo, kahit na ano pang sabihin mo, ang alam ko na please ko ang Diyos. Sabihin mo sa katabi, ayaw mo bang i-please mo ang Diyos? Dahil sinabi niya, kapag na-please mo daw siya, ibibigay niyang lahat sa iyo. Lahat! Sino naman ang taong hindi niya gawin ang lahat para ma-please dahil lahat ng kailangan mo nasa Kanya? Are you blessed tonight? Tumayo po kayo, stand on your feet, and I want you to shout at the top of your voice. 1 Corinthians 10:10, habang nakatayo kayo, gusto ng Diyos katulad kayo ni Pastora Marlene, addict sa kape, praise the Lord. Sugapa sa kape, praise the Lord. Mukhang ayaw nyo, diwag. Ang problema, marami sa atin ang sugapa sa complain. Ito, sugapa sa karireklamo. Complaint. Puro reklamo. Ano ang sabi niya sa 1 Corinthians 10:10? Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Sabihin mo nga sa katabi, tandaan mo yan. Yung bibig mo puro negative, puro reklamo, papatayin ka ng angel of death. Ayon sa 1 Corinthians 10:10. Come on! Nakita niyo kung makasigaw ako, pinipilit ko kayong mag-praise the Lord para baka sakali meron kayong maramdaman na pagbabago. Baka sakali nakaramdam kayo na ang cancer niyo nawala. Baka sakali nakaramdam kayo na ang problema niyo ay may kasagutan. Dahil may kapangyarihan ang pasasalamat. Woo! Giving thanks is powerful. Whatever you do, kung ano man ginagawa nyo ngayon, nasa abroad man kayo, subukan ninyo kung hindi buksan ng Lord ang kanyang durungawan at ibubuhos sa inyo ang lahat ng kanyang pangako. Let us please God. Pamagitan ng pasalamat natin. Give Him praise. He deserves to be praised. He alone should receive whatever we can give as our praise and thanksgiving unto Him. Let's pray. Father, I thank you tonight. Maraming salamat sa salita mo. Ang salita mo nagtuturo sa amin ng sikreto kung paano mag-overflow ang aming blessing na hindi ito magtitigil at ito ay patuloy na parang tubig sa river na nag-overflow para mabasa ang lahat ng bagay na
walang kabuhay-buhay. Ngayon namin natutunan na ang pasasalamat pala sa iyo ay hindi karaniwan. Ito ay makapangyarihan na magbibigay sa amin ang lahat naming kailangan. There is power in thanksgiving. From now on, Lord, I will give you my thanks. I am forever grateful. Panginoon, kung kayo ay hindi pa nakatanggap sa Panginoong Jesus, ito po ang ating pinaka-objective. Mag-preach man tayo na mag-preach, kung hindi man lang na ililid ang tao sa salvation, baliwala. Walang masama sa TBN, walang masama sa kung anong TV na tinitingnan nyo, live stream. Ang pinaka-importante ay ang inyong encounter, ang inyong relasyon sa salita upang ang salita ay magkaroon ng milagro, magkaroon ng overflow. Ngayon din, I want you to access in heaven of mercy and grace, in the throne of mercy and grace. As you lift up your hand, Panginoon, maraming salamat sa salita ninyo na si Jesus lang ang makapagbibigay sa akin ng access sa inyong pagpapala, spiritual, physical, financial, emotional, at lahat po ng kailangan ko, tinatanggap ko. At humihingi po ako ng kapatawaran na naging malayo ako sa inyo. Ngunit ngayong gabi, dinideclare ko po na si Jesus na namatay sa aking kasalanan ay tinatanggap ko bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ko, bilang deliverer ko, bilang healer ko, at bilang Diyos, banal na Espiritu ng aking Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso. Magmula ngayon, kayo ang aking leader. Susundin ko ang inyong tagubilin. Lahat ng sinabi nyo, susundin ko. At alam ko, ang aking pangalan ay inyong ililista sa libro ng mga buhay. Ito ang aking hawak na pangako ninyo. At alam kong tutuparin ninyo yan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Pumunta na kayo rito, mga kapatid. Maghiyawan na tayo. Give praise to the Lord. Do not be reserved. Dahil sa dami ng ginawa niya sa buhay mo. Bakit tayo nag-ingay? Dahil talagang sobra-sobra ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. There's an outpouring of abundance, New doors have been opened. The land is green. A new grace has been released. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. Yes. It's all here. It's like rain from above. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. It's all here. All here. There's a overflow. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessings. I'm taking over. I'm taking over. Thank you, Lord, for the healing grace for my daughter, Jollibee, my father, Sabas Villegas, and all those who are sick. You're healed. See the nations Believe. come to me Come to Jesus. to receive answers from your lips. I'm shining As a house of the hill, my greatness cannot be hid. Sing it again. I see the nations I see the nation. come to me to receive answers
see the answers from my lips. I am shining. I'm shining. House on a hill. House on a hill. My greatness. And the beginning is beyond my wildest dreams. What the Lord is doing, my reality. Yes. Say it's my reality. It's beyond my wildest dreams. What the Lord is doing, my reality. My reality. There's a Oh, Lord. Yeah. abundance of faith. It's a new level. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. Abundance of blessing. I'm taking over. Taking over. Taking over. Taking over. There's an overflow. Abundance of favor. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessing. Abundance of blessing. Taking over. Taking over. Taking over. Taking Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. Yeah. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. How many of you walking? Come on. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I'm favored. When I'm walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. I am walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. It's a new level. 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 Promotion. Taking over. Taking over. Taking over. The blessing are taking over. 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 In your home, in your city, in your job. I'm taking over. Taking over. Taking over. Taking over. Taking over. Do you know you're taking over? Taking over. The blessing will take over you. Taking over. In your home, in your city. You can see by your own eyes as you give thanks to the Lord. That's why you can walk Abundance. in abundance. With the speed With the of the Holy speed. Ghost. I am favored. Abundance, speed of the Holy Abundance. Ghost. Yeah. I am favored. Do you know you were To the favored? left, to the right. Come on, lift up your heads. Favors are everywhere. Supernatural. 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 It's a new level. It's a new level. It's a new level. It's a
be a new level. This year, 2022, It's a new life. God is preparing you. Taking over for 2023. Taking over. Give somebody a high five, say it's a new level. Declare. Come on, prophesy, prophesy, Declare. prophesy. This is the year of the Lord's favor. Supernatural in my business. Supernatural. Supernatural in my home. Supernatural education. Pour out your spirit, Lord. It's a new level. It's a New level. and new level. It's a new level. And new level. It's a new level. Our God is a God of promotion. Taking over. He wants you to go up, Set in my job. up, and up. That's why He wants to bless you. God bless you. We love you. Continue to give thanks unto the Lord non-stop. In Jesus' name.